LeBron nawawala sa Lakers dahil sa mga personal na rason. At Stephen Curry nilinaw kung bakit nagmadali sa kanyang shooting sa huling segundo. Bakit nagmamadali? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Si LeBron James ay tutol sa trade ng Lakers. Nais ipagbuti ang roster para sa kanyang huling mga season. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa bumababang katapatan ni LeBron James sa Los Angeles Lakers, unti-unting nagiging posibleng option sa mata ng NBA community ang isang trade. Ngunit taliwas sa paniniwala ng marami, kontento si James sa Lakers at mas pipiliin niyang manatili sa Los Angeles kaysa subukang makipagsapalaran sa ibang team. Ang masasabi ko lang tungkol kay LeBron, sabi ni Brian Windhorst ng ESPN sa palabas na Get Up! Nasa kanya ang desisyon. Mayroon siyang no-trade clause at wala siyang indikasyon na gusto niyang gawin ng Lakers ang kahit ano maliban sa pagbutihin ang kanilang kasalukuyang roster. Hindi niya gustong umalis kahit saan. Hindi kailanman formal na humiling ng trade si James sa kanyang mahigit 20 taon sa NBA, ngunit hindi rin siya natatakot baguhin ang kanyang sitwasyon kung nagiging mahirap ang kalagayan. Iniwan ni LeBron ang Cleveland Cavaliers noon upang makamit ang kanyang unang kampyonato sa Miami, ngunit bumalik siya at muling binuo ang organisasyon nang magsimulang humina ang Miami Heat. Pagkatapos, nang magsimulang mawala sa kontensyon para sa titulo ang Cleveland Cavaliers, lumipat si LeBron sa Los Angeles upang ipagpatuloy ang kanyang tagumpay sa basketball at itatag ang isang media empire para sa kanyang mga plano pagkatapos ng pagre-retiro. Pinangunahan ni James ang Lakers sa isang kampyonato noong pandemya, ngunit hindi na naging maganda ang takbo mula noon. Sa season na ito, habang nahihirapang makipagsabayan ang Lakers sa Western Conference, nasubok ang katapatan ni James sa isang bago at mas mataas na antas. At may ilang nagsabing dapat na siyang pilitin ang pag-alis sa prangkisa. Sa natitirang ilang taon ng kanyang career, lalong nararamdaman ni LeBron ang panggigipit na makasungkit muli ng singsing at sumama sa kahit anong team na nagbibigay sa kanya ng pinakamagandang tsansa na manalo ng huling kampyonato. Ngunit sa kabila ng hindi gaanong malakas na roster, nananatiling tapat si LeBron sa Lakers at wala siyang kagustuhang matrade sa ngayon. Sa minimum, anumang kasunduan para kay LeBron ay kailangan ding isama si Bronny upang mapanatili ang makasaysayang tambalan nila. Ang perpektong senaryo para kay LeBron ay mapanatili ng Lakers sina Bronny at Anthony Davis, bumuo ng team sa paligid nila at magdagdag ng sapat na suporta para makapagsagawa ng isang title run. Sa ngayon, medyo aktibo na ang Lakers sa mga trade talks at hindi lihim na naghahanap sila ng mga perimeter wing defenders. Kung maisasaayos ng Lakers ang kanilang depensa at madagdagan ang lalim ng kanilang frontcourt, makakatulong ito ng malaki upang maabot nila ang kanilang buong potensyal sa Western Conference. Habang patuloy pa ring naglalaro si James sa elite level na basketball, kaya niyang pangunahan ang isang playoff run, ngunit nasa Lakers ang desisyon na bigyan siya ng sapat na tulong upang makamit iyon. Matapos ma-eliminate ang Lakers sa Emirates NBA Cup, ang susunod nilang laro ay sa December 13th sa Target Center laban sa Minnesota Timberwolves. Ito ang kanilang huling road game bago bumalik sa Crypto Arena para sa kanilang laban kontra Memphis Grizzlies sa ganap na 9:30 ng gabi. Sa sumunod na balita, dumating ang Warriors sa Houston nitong Huwebes matapos talunin ang Rockets ng 15 sunod-sunod na beses, kung saan ang huling pagkatalo ay noong February 20th, 2020. Home or away? Tila suot ng Golden State ang sinturong pang-boss. Hindi na ngayon. Natapos ang panalong sunod-sunod sa hindi kanais-nais na paraan para sa Warriors. Matapos silang matalo, nasayang ang kanilang 7 puntos na kalamangan at tinanggap ang pagkatalo sa quarterfinal ng NBA Cup sa Toyota Center. Tinapos ng Rockets ang laro sa isang run. Umabante ang Houston patungo sa Las Vegas para sa semifinal laban sa Oklahoma City Thunder sa Sabado, habang ang Warriors ay uuwi para harapin ang Dallas Mavericks sa Linggo. Matapos ang 2 free throw ni Jalen Green, nakuha ng Houston ang kanilang unang kalamangan sa quarter. Tumawag ng timeout ang Warriors para sa kanilang huling attempt. Si Stephen Curry, na binantayan ng 2 tao, ay ipinasa ang bola kay Brandin Podziemski, ngunit na-blocked ang shot nito mula sa kanan sa buzzer. 3 players ng Warriors ang umiscore ng double figures, kung saan si Kuminga ay nanguna sa team na may 20 points, habang sina Curry at Buddy Hield ay parehong nagtala ng tig 19 points. Matapos ang isang kakilakilabot na first half, bumalik ang Warriors mula sa halftime na may ibang atake. Marahil ay galit dahil sa kanilang mahinang unang 24 na minuto
Nahanap nila ang opensa na nagpapaalala sa Rockets na kaya pa rin nilang makapuntos ng sunod-sunod. Na-outscore ng Golden State ang Houston sa third quarter kung saan si Hield ay umiscore ng 11 points para makuha ang lead papasok ng ika-4 na quarter. Nahanap na nila ang kanilang ritmo. Itinulak ng Warriors ang kanilang laro sa mas mataas na antas sa fourth quarter, nagpakitang gilas ng matinding depensa na pinangunahan ni Green upang limitahan ang Houston sa unang 8 minuto. Sapat na iyon upang makuha ng Warriors ang 7 puntos na kalamangan sa huling 4 na minuto. Habang nanatiling matatag ang depensa, bumagsak naman ang opensa sa dulo. Matapos ang 3-pointer ni Kuminga na nagbigay ng 7 kalamangan para sa Warrior. Na-miss nila ang kanilang huling 5 attempts at nag-commit ng 2 turnovers, kabilang ang isang shot clock violation sa huling minuto. Ang first half ng laro ay isang kahihiyan para sa parehong team at sa laro ng basketball mismo, hindi dahil sa magandang depensa ng bawat panig. Pinakamasama ang ipinakita ng Warriors, nagtala lamang ng 18 points sa first quarter na dapat itapon sa basurahan at sinundan pa ng 18 points sa second quarter na nararapat sunugin sa incinerator. Nag-shoot lamang sila ng 16 of 38 from the field, 4 of 22 from 3-point line, and 1 of 4 from the free throw line. Pumasok sila sa locker room na may 37 points. Ang kanilang pinakamababang first half output ngayong season. Nagtala ang Golden State ng 14 turnovers sa first half, ang kanilang pinakamataas ngayong season. Ang mga pagkakamaling iyon ay nauwi sa 16 points para sa Rockets. Dapat magpasalamat ang Warriors na kahit nagpakita ng mas maagang enerhiya ang Houston, hirap din silang makahanap ng score. Ang Rockets na mintis ang 12 sa kanilang 13 3-point attempts ay nagtala lamang ng 44 points. Sapat para sa 7 puntos na kalamangan sa halftime. Ang pinakabagong starting lineup ng Golden State ay binubuo ni na Buddy Hield at Jonathan Kuminga, ang 2 players na naging susi sa pagbuo ng momentum ng kanilang bench sa unang buwan ng season na nagdulot ng papuri sa buong liga. Nang wala sina Hield at Kuminga sa bench upang magbigay ng opensa, ang paggawa ng score mula sa mga reserba ay naging hamon na parang pagkain ng sopas gamit ang tinidor. 6 na players ng Warriors ang lumabas mula sa bench. Sina Brandon Podziemski, Lindy Waters, Kyle Anderson, Kevin Looney, Trace Jackson Davis at Pat Spencer. Pinagsama-sama nila ang 7 puntos sa first half bago bumawi upang umiscore ng 17 points in second half. Ito ay matapos ma-outscore ang bench ng Golden State na may Hield at Kuminga na kasama sa starting lineup sa unang pagkakataon sa score na 40-23 noong Lunes laban sa Minnesota Timberwolves. Narito ang pag-amin ni Curry sa kanyang pagkakamali sa huling bahagi ng laro. Last shot, you might not ask about the last 2 possessions. It's kind of. Ano ang masasabi niyo sa kanilang pagkatalo, mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep my